Welcome back to the Brewing a Better You, a podcast helping you navigate life in your 30s, one pace at a time. In this podcast, we will talk about adulting, personal growth, life realizations, shared by someone navigating the uncertainties of his 30s as well, now relating life like a marathon journey. So sa mga nakapanood ng episode last week, grabe, habang in-edit ko at kita ko napanood ko, ang gulo-gulo namin ni Ed last week. Puro tawanan, pero ang dami pa rin napulot na ideas. And lalo na for those who are possibly starting a family as well. And ako, sa mga nasa 30s, na-validate yung mga ilan na sa isip ko na, okay, di lang ako yung ganito na feel. So, pati rin siya. And totoo nga, na pare-pareho tayong ang daming ginagawa sa buhay. So, aside sa work, ang dami nating gustong side quests na gawin. Pero, I also know few people na hindi rin makapag-start or anything. And common kong naririnig na reason behind is, wala akong oras. Pero medyo vague pa siya para sa akin. And maybe because starting nga sila ng pamilya, or maybe they're fully booked with their work or dun sa business nila. Pero, totoo bang wala tayong oras? Or baka may ibang reason pa? Di lang tayo aware kung ano ba talaga. So, now we are in your 30s, ito na kagad yung nasa isip natin na wala tayong oras. Pero darating din yung time na sa 40s na tayo, and we still haven't done the things that we want to try to do. And by this time, iba na yung deeper reason bakit wala na tayong oras. Ang dami siguro kailangan tapusin sa work, maybe because you're now in a higher position with higher work responsibilities, and or the kids are now young adults. Kailangan mo nang pagpreparean din yung kanilang college fund. So, financially, medyo hindi na kayang magdagdag ng wants fund mo. Then, darating na yung 50s. Onti na lang, 60s na, malapit na lang mag-retire. So, nakawala na talaga ng oras. And maybe there are some health issues by that time. So, hindi mo na pwedeng magawa yung mga gusto mo sanang matry. Nung bata-bata ka pa, and dahil malapit ka na nga mag-retire, need mo na rin maghabol ng funds mo for your retirement when you're not working actively anymore, para hindi tayo aasa sa mga anak natin. So in this episode, let's break down ano yung mga naging impact ng last episode namin with Ed. Kasi sa dami namin na pag-usapan, dami na rin yung nabigay na ideas, na input. Focusan tayo dito. So, this episode is for all the 30s out there na madaming ginagawa, madaming side quests, and as well as sa mga walang oras para gawin yung mga gusto nila in life, regardless of what reasons. So, let me share to you again what is LIFE stands for me. So, L stands for liberty, to do the things that makes me feel alive, while constantly improving myself or be 1% better every day in pursuit of spending intentional time with my family and friends or my loved ones, while also taking care of my energy or my health. So liberty, improving family and friends, and energy. So yung LIFE. So why did I come up with this? Kasi 'di ba, we don't just live to work. We work to enjoy yung kaisa-isang buhay na meron tayo. Iisa na lang yan eh. And every time that we miss a day, wala nang bawian. Wala nang bawi sa next. And ito yung naging mali ko before na while I was in my 20s. Kasi I really need money. So hanggang ngayon, we still need money. Pero iba yung drive natin ng 20s na hindi ako
hindi ko siya masyadong na-enjoy. Pero kasi ang daling sabihin na, hey, you have to enjoy your life as well. Pero hindi siya ganun kadali. Lalo na if you're a breadwinner or maybe your work needs you to be on duty most of the time. So, shoutout sa mga nasa medical field or yung mga nasa mga security guard na nakita ko, halos walang pahinga. Diba? So, that phrase na, uy, mag-enjoy ka rin naman, hindi siya applicable agad-agad for everyone. Lalo na at our age, na we are in our 30s, we're really expected to have everything figured out. Kasi ito yung nakita natin, nung bata pa tayo, na kapag nasa 30s ka na, kapag nakita tayo na someone na nasa 30s, uy, meron na tong kotse, meron na tong bahay, okay na to sa trabaho niya or sa business niya. Yun ang tingin natin before. Paano kung hindi naman siya nangyari pala? Yeah, guilty tayo dyan. Paano kung hindi pala yun yung currently nangyayari? And feeling tuloy natin we're lagging, we're losing time, or napag-iiwanan tayo. Mas talo ka tuloy magigilty if you're doing things that you want and yet you're not yet there yet sa life na gusto mo. So, meron na-mention si Ed last episode, si Ed Lane last episode na kapag may finokus ka na isang bagay, meron ka ma-sacrifice. Ito yung paulit-ulit namin na ano bang word? Feeling ko yun yung hinanap ng word, Ed, na sacrifice. So, how can we relate it today? So, sino sa inyo dito yung gumagamit ng web browser? Either Google Chrome, Safari, may Explorer pa ba? Firefox, etc. Kung gumamit is napakadaming tabs na naka-open. So, mapa-phone man ito or sa laptop na ilang tabs ang usually naka-open sa inyo? Or maybe kahit apps sa cellphone, ilan apps ang nagra-run nagra-run sa background ng phone mo. Tapos may magna-notif or may magbe-blink na tab kasi merong notification. So, mapapansin ito ng mga mata mo. So, lilipat ka dun sa tab na yun habang you're working on something else. So, lilipat ka dun. Tapos makita mo, may notif ka rin sa social media. Nakapula yung tab or yun, merong kang notification badge sa phone mo. So, i-open mo rin. Tapos, curious ka na meron dun sa notif na yan. Tapos, pag open mo, naging interested ka dun sa unang feed sa'yo ng algorithm sa'yo ng app. Na-curious ka. So, in-open mo siya. Tapos, wala na. Nakita mo na sa sarili mo, you're doom scrolling again. Back to zero ka tuloy. So, saka mo maisip, alam ko may ginagawa ko kanini. Ano nga ba yan? Wala na. Finish na. So, pwede mong maisip mo ulit kung ano yung ginagawa mo kanina. Pero for sure, siguro, around 1 to 2 minutes na yung nawala. So, ngayon, yung utak mo, yung thought process mo, babalik na naman sa zero kasi, ano nga ulit yung bakit ako nag-open ng phone? Guilty ako dun. Guilty ako dun. So, ngayon, parang sa app din yan, na pagbalik mo ngayon dun sa app, nag-refresh na. Or yung binabasa mo kanina, dun sa kabilang tab na yun, nag-refresh. Or if sa ibang app yan, baka na-log out ka na. So, wala na. Back to zero na. So, guilty ba kayo dito? Kasi ako, oo. Ang daming nakapending, daming urgent, lahat kailangan matapos today. Pero pag na-open mo na yung social media app mo or nakita mo yung mga notifications sa peripheral view mo, ma-curious ka, ano bang meron doon? Bakit siya nakapula or bakit siya nagbi-blink? So, as mentioned ni Ed Lane, pag may finokus ka sa isang bagay, may ma-sacrifice at may ma-sacrifice na iba. Kaya tuloy, tayo, takot mag-start ng something new kasi meron daw tayo ma-sacrifice. Which is a really valid concern. Pero, papatalo ba tayo? For someone na nasa 30s na and you really want to do different things,
You want to try different things, to try new things, and we're not getting any younger. And eto na yung youngest that will ever be, that technically we're aware of. We want these things, like maybe you want to try to run a marathon like Ed, or try painting, to try scuba diving, to try a new game, or painting, whatever, kung ano man nasa isip mong gustong gawin mo sa buhay ngayon, na para ma-enjoy mo yung buhay mo, you really have to do something now. So, ano yung pwede natin gawin? Number one is to identify ano ba yung mga tabs, ano ba yung mga tabs sa buhay mo, o yung mga apps nag-run sa background ng buhay mo na hindi naman talaga significant. Pero it's using majority of your attention or yung RAM mo. So first, what you could do is review sino ba yung group of friends mo na hindi naman na-align sa gusto mong maging. Worth it pa ba i-maintain sila? Align pa ba sila? Same pa rin ba kayo ng interests? But take note, it doesn't mean that you'll dump them or you'll not ever magpapakita sa kanila. Kasi these are your friends from a different season. Maybe there are your season friends nung college friends na nagkaroon na kayo ng iba't ibang landas. Talagang medyo mahirap na i-maintain yun dahil iba siguro nasa ibang bansa na, while yung iba is meron ng sariling pamilya, or iba, alto yung mga friends na pwede mong i-maintain pa rin, pero once a year or every other year na madalas na yung once a year, no? So, case ko. Pero goods pa rin kayo. Okay pa rin kayo. So, you don't have to dump them. Babawasan mo lang yung time invested with them. So, you can try different things as well. So, or maybe try mo rin, ayain mo sila, uy, baka try natin ito activity na to, biglang patok din pala sa kanila, maging okay din sa kanila. So, next is you could also check your commitments. Baka mamaya you're committing to things that because you can't say no, ano doon ka pa rin, ginagawa mo pa rin. Kahit you really hate those things, or not necessarily hate naman, pero di mo lang gusto. Di ba? Hindi naman, iba yung hindi mo gusto sa hate mo. Di ba? So, sample, maybe you have a group or community na doing, di ko alam kung ano man yan, pero naisama ka, pero dahil di ka maka-no or nahihiya kang hindi umattend, nandun ka pa rin, pero alam mo, half-hearted kang nandoon. So, sayang yung oras mo doon. Alis ka na. And di na to healthy para sa'yo kasi sana na-try mo na tong ibang bagay. Pero dahil may commitment ka doon, hindi ka makaalis. It doesn't, walang judgment yun. Sabihin mo lang sa kanila na, saan ka papunta? Na hindi ito align sa gusto mo. Wag mo naman yung bigla ka na lang aalis. Sabihan mo naman din sila. Para at least hindi ka naman, nang ghost. Pati dito 30s ka na, nang ghost ka pa rin. Anyway, okay, next. So yan, identify the background apps or tabs na pwede mo nang i-drop. Then, next. Zone 2 running or easy runs. Ito nakatuwa ito kasi narelate na natin sa pagtakbo. So, identify the things that you want to do and prioritize mo muna based on your capabilities. Ano ba yung kaya mong gawin today with the least effort? Yun yung purpose na yun. Zone 2 running or easy runs na hindi ka pagod when you do it and yet you feel fulfilled after the run. So, ano yung mga pwede mong gawin today na hindi ka nag-sprint, nga easy run, na mafe-feed yung mga kagustuhan mo sa buhay na tong activities na to. The purpose na nito is that you don't need to fully invest on the activities. Like, for example, pickleball. Hindi mo naman kailangan bumili agad ng raketa. Baka pwedeng gusto mo lang matry at, baka pwedeng makahiram muna ako while gusto ko lang itry. Diba? Yun yung purpose nun. Gusto ko lang itry with the least investment of time and money.
then nafe-feed ka tuloy, is this thing for me or not? Yun naman out of your curiosity, bakit ba eto nasa isip ko, bakit ko ba 'to gusto gawin? So, hiram ka muna or maybe buy a second hand. Kasi ito yung sa mga problema na kaya hindi maka-try ng bagong bagay or bagong activities yung isang tao kasi medyo malaking investment sa time and sa money. So, maybe try mo muna na ano yung pwede mong gawin with the least na nga minimal, with the minimal effort para magawa mo 'to. And at least ma-feel mo lang, okay, is this for me or not? Then number 3 is to treat the activities that you want to do as a day off mo sa regular programming ng utak mo or regular programming ng katawan mo. So, para mo siyang escape sa reality. Use it to recharge your mood, your body, your energy, your soul. This is why I mentioned LIFE or say, life. So, in this episode, we're talking about liberty to do the things that you love kasi ito to feed your soul. And also energy kasi ito naman yung mag-feed ng health mo. Magre-recharge para sa'yo. So, balikan natin yung question kanina. Totoo bang wala tayong oras to do the things that we want to experience and we want to do it? To do the things that we love. I think no. It's just that we don't prioritize them. Kasi, yun nga, nasa isip natin, are yung mga immediate needs ng pamilya or self-needs mo. Kaya tuloy hindi natin malaanan ng kahit maliit na oras. Pero actually, that's part of who we are. Para ma-recharge tayo, ma-recharge yung soul natin, ma-recharge yung katawan natin. Para hindi lang tayo puro trabaho, hindi lang tayo puro ano. Pero same goes then for those who are juggling different things, lalo yung mga mga hybrid athlete natin na ang dami rin ginagawa sa buhay. Been there, parang actually, should I try also Hyrox? Should I also try itong mga trail run, itong hiking, etc. Kasi nakita ko sa iba parang masaya nga rin siya. Pero kasi, pasok pa ba siya sa energy mo? Pasok pa ba to do all those things within your capabilities today? Kasi gets ko rin, FOMO tayo. So these are just few things that you can try so you can do those things that you want to do. Kasi maski ako, amazed ako habang nagkakwentuhan kami ni Ed. Habang nagkakwento si Ed sa akin, aside dun sa episode namin last time, ang dami niyang ginagawa sa buhay. Tapos may time pa rin siya as a mommy, as a wife, and here working as a life planner. And then ngayon nagtitrain din siya for her first marathon. So ang pinakasusi na na-realize ko is that you have to learn how to drop things off. Yung mga bagay na hindi na-align sa'yo. Kasi, sayang yun, oras. Sayang yung ini-invest mo doon. Yung energy na ini-invest mo doon. Kasi pare-paras lang naman tayo may 24 hours isang araw. So, how can you maximize na nakatulog ka pa rin dapat. Nakakapagpahinga ka pa rin dapat. So, just do one small step every day para ma-enjoy mo din yung life mo. Remember, we are not getting any younger. So, enjoy your life. And please, hawaan mo rin yung mga tao na sa paligid mo para ma-enjoy nila yung buhay nila. Yeah. Till our next episode.